Ay, magandang gabi ho mga bossing. Ah, si Sara Duterte naman ang topic natin ngayon. May maganda ho siyang mensahe sa ating mga kababayan niya. Oo. Ano lang ho ito, ngayon lang ito eh. 7 hours ago, March 7. Ito. Pakinggan ho natin at himayin natin ang katalinuhan nitong si Sayad. Aba, maniwala kahit sa hindi. Ito ay merong 115,000 views. 7 hours ago lang 115,088 views. Puting tibay. Mga kababayan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, umayo adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyo lahat. Marami sa atin ang nag-aalala. Patuloy ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at kasabay ng pagtaas ng presyo ng langis, mas matindi ang magiging hirap. Ang pinag-aalala namin, kami dito sa Warriors, baka hindi ka nga, baka ma-acquit ka sa Senado, patay. At ito'y nakatakbo. Todas, mother pati daughter. Yun ang pinag-aalala namin Inday, tuloy. Binibilang ng mga magulang ang bawat piso. At marami sa atin ang nawala yung mamiso ko rito. Nabilang ko na kanina Meron na akong 20 pesos na tagpipiso Bibili ko ng pandesal, 2 ang isa. 10 piraso rin yun. Kulang pa sa almusal yun. Tuloy mo, Sayad. nag-aalala sa susunod na mangyayari. Nais kong ipaalam sa inyo, hindi kayo nag-iisa. Tayong lahat ay dadaan sa paghihirap na ito. Mararamdaman natin. Huwag ka nakikihirap. Ang dami mong kwarta. Mga pinagluloko, Sayad. Kami lang ang naghihirap dahil sa laki ng utang na iniwan ng iyong ama at patuloy pa lumalaki dito sa administrasyon ni PBBM. Huwag ka nakikisalo sa hirap. Alam bang ibig sabihin ng hirap? Tuloy. At ang bigat ng pagtaas ng presyo, lalo na ng pagkain. Ngunit meron pa tayong magagawa bilang mamamayan at isang komunidad. At lalong merong kailangan. At lalong may magagawa ka dyan, Inday. Mag-resign ka na at sagutin mo yung mga akasosyon sa'yo, plunder, kung ano-ano. Yun ang sagutin mo. Hindi yan kung ano-ano, pambobola naman ginagawa mo. Anak ng puta. Diyos ko, pag ito nakatakbo, PBBM, saniwala ka, mata mo lang walang latay. Tuloy. Naantok ko ako, kaya tsaka baka ako biglang matumba sa mga pagsasabi nito, kaya sinasalo ko na yung baba ko. Ay, hindi ko gustong i-content ito, pero maghanda kayo lusartan. Tanginang kapal na mukha nito, totoo. Ang gawin ang pamahalaan. Para sa ating mga lokal na pamahalaan, marami sa mga non-essential na mga aktibidad na gumagamit ng langis ang pwedeng ipagbawal muna, tulad ng parada sa festival. Bumuo ng komite. Kayo yung parada ng parada, di ba? Ano pinagagawa ninyo? Mga nakamotor na BBM resign ng Kayo mga DDS ang tuloy. Para bantayan ang presyo ng bigas, mantika, pamasahe, at iba pang pangunahing bilihin na apektado ng langis at bigyan ng maagang abiso ang mga mamimili at negosyante sa pagtaas ng presyo. Magbahagi ng impormasyon sa pagbabago ng presyo at turuan ng pamilya ng praktikal na hakbang sa pagtitipid, tulad ng pagbawas. Pagtitipid baka mo? Ikaw to lustay ng lustay Tinipid mo ba yung confidential fund mo? Inubos mo. 11 days? May holiday pa na 4 na araw? 125 million ba yun? Inubos mo. Yung mga safe houses mo na kusa, tangina. Hindi, alam kaya nito sinasabi nito? Talagang naniniwala na ako kay Tulfo. Talagang may katukto. Oo, may krung-krung. Tuloy. Ng paggamit ng sasakyan at kuryente. Palakasin ang suporta sa lokal na magsasaka at maliliit na supplier upang mabawasan umasa sa imported na produkto
para makapagbigay ito ng buffer sa biglaang pagtaas ng presyo. Binabasa niya ho yung sinasabi niya, ha? Binabasa niya ho, kaya ho yan, medyo maganda-ganda. No? Tuloy mo, Sayad. Magpalabas ng mga orders sa pagtitipid sa LGU na susundin ng lahat ng opisina kasama na ng barangay. Bilang individual na mamamayan, ang mga sumusunod ay iilan lamang sa mga pwedeng gawin na makakatulong sa ating pamilya. Bigyang prioridad Mag-resign ka na. Oo, wag mo nang pahirapan yung impeachment. No? Yan na. ang pangunahing bilihin at planuhin ang budget ng pamilya. Bumili muna sa lokal na produkto upang palakasin ang lokal na ekonomiya at mabawasan ang epekto ng pagtaas ng langis. Bawasan ang hindi kailangang paggamit ng enerhiya tulad ng pag-carpooling, bisikleta, at pwedeng ayusin ang Bawasan mo yung paglulustay mo. Kada babiyahe ka, wala ka namang inaano. Yun ang gawin mo, huwag kang alis ng alis. Nagra-round the world ka na eh. Wala ka naman na itutulong sa bansa kung hindi mamerwisyo. Oh, di ba? Tangina naman tayo mga bodyguard nito, may 300. Meron siya sariling Vice Presidential Security Group. Tangina, anong klaseng kapal na mukha nito? Grabe itong vice presidente na to. Paulit-ulit, pag ito nakatakbo, patay na. schedule ng lakad upang mabawasan ang madalas na pagbiyahe. Oo, may alam niya naman pala. Tanga! Di mo kang biyahe ng biyahe. Patay na ito. Manunood lang ng concert, maski bumabagyo, tuloy ang biyahe mo. Iniwan mo yung bansa mo. Kakagagaling lang yata nito sa Bangkok eh. Oo. Diba? Anong ginagawa nito, no? Pero yung sinasabi niya, ano mga friend? Matuloy mo, Sayad. Ngunit, ang responsibilidad na protektahan ang mga mamimili ay higit pa sa ating mga tao o komunidad. Sa mga ahensya ng gobyerno na may tungkulin dito, kumilos na kayo. Kailangan bantayan ang presyo ng langis at epekto nito sa pangunahing bilihin at transportasyon. Magbigay ng maagang Uminom na ako ng losartan, kala nyo ha. Pwede pa naman eh. Uminom kayo. bala at magbigay ng paliwanag para sa mga mamamayan. Ipatupad ang mahigpit na hakbang laban sa Binasa ko yung comment section itong daldal nito. Sus Mariose. Hindi ko na tinuloy. Oo. Talagang love na love nila si Sarah. Doon sa mga nagko-comments dito. Oo. Ayoko naman basahin. Talagang mawiwindang ka. Oo. Ang dami. Yun. Pero meron ding mga matutinong isip na sinupalpal tong daldal nito. Oo. hoarding at labis na taas presyo. Gawing regular ang inspeksyon at isarado ang mga lalabag na negosyante. Magbigay ng pansamantalang subsidiyo o price caps sa produktong pagkain at isaalang-alang ang targeted cash transfers sa Tungo ng presidente dating mo Sayad ah. Putang ina. Ay nako Lord. Ay. income na pamilya. Magbigay ng advisory sa fuel-efficient na distribution ng pagkain at insentibo sa pampublikong transportasyon. Makakahanap tayo ng paraan upang mapagaan ang ating pasanin sa pamamagitan ng pagtutulungan sa komunidad, Mamaya pakikita ko yung sagot ni Sarah. Parang ito Sarah versus Sarah eh. O, totoo, tuloy nyo. Dito parang parang naghahalucinate siya rito na kung ano yung sinasabi niya, no? tangkilik sa lokal na produkto at pagiging maingat sa ating paggastos at paggamit ng enerhiya. Oo, mag-ingat sa paggastos. Alam niya naman. Ano ginawa mo? Hindi mo maipalipaliwanag yung mga ginastos mo. Kaya nga, i-impeach ka na. Ha?
Kasabay nito, asahan natin ang aksyon ng gobyerno na protektahan ang bawat pamilyang Pilipino at tiyakin ang patas at matatag na pamilihan. Malalagpasan natin ang pagsubok na ito tulad ng nalagpasan natin ang pandemya. Utang ina, pandemya. Uwi na lang yan nung tatay mo yung pandemya. Ha? Doon nagkabaon-baon sa utang, sa pandemya. Pumasok sila, negosyo ng mga face mask, lahat. Ha? Tapos pumasok yung Parmali ba yun? Ano ba yun? Yung putang ng to? 628,000 lang ang kapital. Parmali nga yata, di ba? Nabigyan ng budget na kulang-kulang 12 bilyon. Oo. Sila Gargani, Michael Yang, lahat pinagsamantalahan nila yung COVID, di ba? Laki raw ng kinita ron, sabi nga ni Trillanes, yung Sinovac lang, ilang bilyon ang kinita. No? Pero walang hanggang ngayon, eto pa rin sila, tuloy lang, Higit sa lahat, huwag tayo mag-isip na gumawa ng masama sa sarili man o sa ating kapwa-tao. Mamuhay tayo ng Anong huwag mag-isip? Pinapapatay mo nga yung presidente. Tangin to. Alam ko yan ito sinasabi dito. Huwag daw mag-isip sa ginagawa ng masama. Ha? Ito sagot sa'yo, Sarah. Ang sumagot ito, ikaw din. Ito ang sagot ni Sarah sa talumpati ni Sarah. Bongbong Marcos. Putang ina ninyong lahat. Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Humihiling to. Putang ina ninyong lahat. Martin Romualdez. Mana yan. Yan ang sagot ni Sarah. Kay Sarah. Ang inang yan. To. Yung kapatid ni Sayad. Si Manyak. Sabi ni Pulong Duterte. Binatikos ni Representative Paulo Duterte ang 54 na mambabatas na bumotong ideklarang sufficient in substance ang dalawang reklamong impeachment laban sa kapatid na si Sara Duterte. Pinuri naman ni Pulong si Suntay na bukod tanging bukod tanging hindi sumang-ayon sa deklarasyon. Palo na radyo serbisyo, sabi ng gago. To the 54 others who voted in favor of pushing this complaint forward, remember this, political power is temporary. Alam nyo dapat yan. But accountability to the Filipino people is permanent. You may have the numbers today, but history has a way of judging those who abuse their authority. Representative Paulo Pulong Duterte. Ayan si gago. Alam mo pala kaya nga yan ang inaabot ninyo dahil masyado kayong abuse sa power nyo. Kaya yung tatay mo ro nakakulong at wala na. Hindi na makakalabas. Ni-reject na naman. Diba? Ayan Digong mananatiling sa kulungan ayon sa desisyon ng ICC Appeal Chamber. Former President Rodrigo Roa Duterte will remain in detention facility in The Hague. Wala na, silat na naman yung ni Kupalman. Di ba? Wala na talaga to. Pero yun nga, kay Duterte, ayos na dun Wala na kakawala talaga si Duterte ron. Ang problema dito, si Sayad, hanggang ngayon, itong magkakapatid ito, walang diin nagbanta na sa gobyerno na kung may mangyayari sa tatay ko, hindi nila patatahimikin ng Pilipinas. Ang daming armas nito. Oo. Hindi ba nyo pwedeng kansilahin ang mga lisensya ng armas nito at kumpiskahin nyo na? Papatay ho ito ng tao.
Oh, alam nyo naman, di ba? Sabi nga nila sa Cañas, hindi lang yung daan ng baril ng mga to, libo. Oo. At hindi ito magsasalita ng mga ganito na walang pangahas. O, di ba? Ito yung ano, sinasabi ko kagapon, si Attorney Amando Ligutan. O, pakinggan nun natin siya, ha? 2 days ago na ho ito eh. Oo. At may 63,000 views. Ha? Ang senior lecturer po mula sa UP College of Law at abogado rin po ng third Senior lecturer na UP College of Law pala to. Hindi ho basta-basta tao, ha? Hindi ho basta-basta abogado. Matinuho utak nito. Hindi ho kagaya ng mga abogado ng DDS, mga wala na sa hulog. impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. Magandang hapon po ulit, Attorney Ligutan. Yes, Zando, saka Christian. Attorney Ligutan, yung Ano pala to mga boss, ha? Attorney Amando Virgil Ligutan, Senior Lecturer, UP College of Law. Oh. well, isang tabi muna natin yung angulo na baka wala na siyang kakampi si VP Sara sa Kamara. Pero yung mga susunod pong pagdinig, dahil ang binabanggit po ng mga nakakausap namin kongresista, mukhang sa Abril pa magkakaroon ng susunod na pagdinig kung saan posibleng humarap si VP Sara Duterte. Sa tingin niyo po ba this time haharap na siya dito sa Kamara? Ang ganda po ng ano nito, sagot ni Atty. Ligutan sa mga tanong ng host, ha? Maganda ho, ha? I doubt it. I doubt it. Based sa pattern, based sa behavior ng Vice President, it will be a very big surprise pag nag-appear siya in person during the hearing, Zato. Pero kasi Ako din, alam ko hindi a-appear to, mga friend. Talagang sorpresa ko aatin to, di ba? Maski si Digong, hindi na naatin doon. Baka susunod na ano nito si Digong pag nag-full bloom trial na yung sa ICC. Hindi na to, baka gayahin ito yung, baka sundin ito yung payo ko na mag-hunger strike na siya. Oh. Kasi alam naman niya walang panalo eh. Maski itong sa Sayad, itong impeachment na to, napakalaki yung katarantaduhan pag ito eh hindi, pag ito ho ay na-acquit sa katakot-takot na kaso nito. So, kaya Atty. Ligutan, tuloy. G. Corona partner, Attorney Ligutan, di ba? Nung siya ini-impeach, humarap siya. Sa tingin niyo, hindi po mangyayari yun? Okay, I don't think so. No? What makes this impeachment proceeding any different? Pero yung sagot siguro, yung tanong siguro, could she participate? No? Kasi nga, okay, so yung proceeding kasi sa Committee on Justice, hindi naman gaya ng sa korte yan eh, na po pwedeng mag-participate yung mga abogado, for example. No? Kaya naging issue yan sa mga previous Senior lecturer po to, ha? UP College of Law. Oh. Bata pa eh. impeachment attempts, yung kay former Chief Justice Sereno, naalala ko yun eh, may footage yun eh, na andun yung mga abogado niya. Pero hindi pinagsalita, hindi pinag-participate ng Committee on Justice. Kasi nga in keeping yan sa rules eh. Kaya supposedly, yung magtatanong, supposedly, tsaka yung magkakandak ng any examination, supposedly yung members lamang ng Committee on Justice. So at most, siguro yung physical presence o yung presence ng mga abogado niya, yung participation kasi ng isang respondent sa Committee on Justice, supposedly, through the filing of yung answer, yung tugon niya, verified answers sa mga impeachment complaints. Pero yung actual participation during the hearing, based on ano yung precedents, based on sa rules, wala nakasulat doon na they can like cross-examine yung sino man yung ipipresenta ng mga complainants sa Committee on Justice through their lawyers. Pwede siguro sa mga allied members of the Justice Committee, Sandro tsaka Christian. Ayun. Madalas umiisip Of the Justice Committee, Sandro tsaka Christian. Ayun. Pero meron bang any sort of invitation or challenge from your end, no? Para humarap itong si VP Sara?
As to whether she wants to participate, discretion po yan. Discretion po yan ng Vice President. Better na rin, Christian, if she'll be present. No? So, mabibigyan siya ng opportunity to rebut ano ba yung ipipresent ng mga witnesses tsaka mga dokumento against her during the committee hearings, Christian. Okay, kasi maraming naghihintay kung ano ba talaga yung reaction ng Vice Presidente patungkol dito sa naging pagdinig. Pero until Oo, now, tahimik eh. Kasi Alam mo, kanina po. Christian, tsaka Sandro, if I may chime in, no? You know, isang bagay na once and for all, hindi na pwedeng maiwasan pa ng Vice President. Hindi na siya makakailag. Yung Isang bagay lang ho yung sinasabi ni Atty. Ligutan. Kasi nga lahat yung articles of impeachment na ipinapile na yan, ha, isa lang dyan lumusot, impeach na siya eh. Kailangan makalusot siya sa lahat ng mga bintang sa kanya. Pero ito nga ho yung pinakamabigat, sabi Atty. Ligutan, na hindi siya lulusot. Oh. expand once and for all sa mga allegations niya. Isa itong bagay eh. We have been waiting for this for more than a year na. Once and for all, obligado na po yung Vice President to put into writing tsaka under oath yung mga sagot niya sa mga allegations sa impeachment complaints. Kasi nga, never pang sumagot yung Vice President on the merits sa mga reklamo against her. Okay, isang bagay na for me napaka-significant yung pagsiserve ng notice kanina ng Committee on Justice, nakasulat doon, non-extendable. 10 days, once and for all, yun yung challenge to the Vice President na isulat tsaka under oath yung mga sagot niya, paano niya ginamit yung 125 million in 11 days, but Mary Grace Piatos yung ginamit ng mga pangalan, but according to the PSA, itong mga taong to do not exist, but may mga pirma, isang pirma pero for different persons. This is it, mga kababayan, this is the opportunity. Tangina, paano mo sasagutin yan, Inday Sayad? Oh. Diba? Once and for all, malalaman natin paano ba lulusutan, kung kaya man, ng Vice President yung mga allegations. We have to wait for 10 days. Yung kaso ni Inday Sayad saka yung kaso ng tatay niya, halos parehas lang eh. Oo. Ang problema lang, yung kaso ng tatay niya, wala suporta doon sa ICC, wala eh. Hindi pwedeng tapalan ng pera yun eh. Wala siyang kampay doon. Hindi kagaya dito. Kapalan lang ng muka ng mga senador. Eh, pwede nilang i-acquit to, maski pa anong klaseng ebidensya ang lalo si Kimo, sunugin mo man si Kimo, acquit yan. Hindi niyan igigilty si Sayad. Di ba? Marami pa dyan. Marcoleta, alam nga namang igilty niya, di ba? Marami. Kaya delikado talaga. I-acquit na Senado to. Sana mali ako. Tuloy, attorney. Christian at Sandro for that. kahit walang reaksyon, Attorney Amando, no? Pero doon sa argumento na ginamit ni Congressman Suntay ay nagbibiro lamang daw itong pagbabanta na ginawa ni VP Sara against the President. Kayo po bilang abogado ng impeachment complaint, ano pong take nyo dito? Ay, abogado pala siya ng impeachment complaint, mga boss. Senior lecturer, UP College of Law. Ang tibay ho ng abogado ng impeachment complaint. Tuloy. Parang nice try, Congressman Suntay, nice try. No? Alam mo, yung sumagot doon talagang with all due respect, parang sampal sa mukha na nagsabi niyan. Yung manifestation ni Congresswoman Digamo, di ba? Yan. Si Congresswoman Digamo, nagsalita siya. I was there. Talagang, alam mo, Zato tsaka Christian, tahimik yung tipo, yung buong Committee of Justice. Napakatahimik. Nang sinabi, recount ni Congresswoman Digamo na nagsimula yung threats against sa buhay ng yumaong husband niya. Nagsimula yun sa mga conditional threats na wag mong gagawin yan, kundi ito yung mangyayari sa'yo. And then sinabi niya,
Nagsimula sa conditional threats, yung kinahantungan, yung pagkakapatay ng asawa, ng husband. So sabi niya, yung conditional threats na yan, conditional or whatever, they are the same thing. Yung epekto, same thing, according to Congresswoman Digamo. Kaya nga tahimik yung buong Justice Committee sa pagkakasabi ni Oo, napanood ko yun. Yung congresswoman ng Digamo. Talagang with feeling kasi, talagang walang binabasa eh. Talagang nandito sa puso niya, sinasabi niya sa nangyari sa asawa niya eh. Pero sa ngayon, wala pa rin sentensya si Tevez. ni Congresswoman Digamo. Tsaka isa pa, no? Alam mo, pag obvious na impeachable naman yung ginawa, may mga yan may mga abogado din yung Vice President. So, yung mga script na sinusunod ng mga supporters ng Vice President, sinasabi nila, naman, conditional naman, contingent, pag may nangyari. But that's beside the point eh. That's beside the point, Christian. The fact na ikaw yung Vice President, the fact na nakipagkontrata ka sa isang assassin to kill not just any person, no less than yung Pangulo, yung First Lady, yung former Speaker of the House, the fact na nakipagkontrata ka na. At saka ito niligutan. Hindi ho biro yun eh. At saka panigurado to. Yung kinontrata ni Sayad, hindi ho basta-basta assassin yan, Atty. Ligutan. Hindi ho small time yan. Ha? Mga sharpshooter yan at hindi lang ho yan iisa. Para magpapatay ka ng 3. No? Hindi lang iisa yan. May mga galamay yan. Oo. Kasi yung inutos ni Sayad do sa assassin, hindi kaya ng isang tao. Ha? Nakagaya nung inabot yung mayor ng Tanawan, Batangas, flag ceremony, sharpshooter yung bumira eh. Wala na ho yata nangyari, hindi man nahuli yung kumana doon eh. Wala na yan, wala ho yatang nangyari doon sa investigation doon whatsoever. Basta sinabi lang ni Digong noon na isa ka sa drug lord. Tatay. Diba? Hindi ho basta-basta yung kinontrata ni Inday Sayad yan. At paulit-ulit, meron ho sila sariling mga ganyan eh. Meron nga silang Davao Death Squad eh. Meron silang Angel of Death. Marami sila niyan sa Davao. Oo, kaya to si PBBM, mag-ingat ka. Lalo-lalo na rin si Atty. Claire Castro. Hindi niyo alam ang kapangyarihan na itong mga ito. Davao Mafia nga ito. Tsaka tignan nyo gaano kabigat. Hanggang Supreme Court, halos nakaprotekta sa kanila eh. Gaano katindi. Nagamit nila lahat eh. Lahat. Pati mga general, lahat na utusan, lahat gumalaw, lahat natapalan, lahat. Pati hustisya. Di ba? Tuloy Atty. Ligutan. Hindi ho basta-basta talaga yung kinontrata nitong si Inday Sayad. Hindi basta-basta assassin yan. Malupit yan. Sa isang assassin. Yung tanong, sino ba yung isang assassin? Yung isang assassin, isang tao yan na yung gawain pumatay ng tao. Hindi ba bawal yan? Yung pakikipagkontrata sa isang mamamatay na tao. Yan pa lang eh. That's illegal. That's impeachable. Tsaka, pangalawa, the fact na sinabi na yan in public, wala man lang observance na ang daming mga bata, ang daming mga minors na po pwedeng makarinig sa sinabi niya. Talagang sinabi niya categorically, nakipagkontrata na siya sa isang mamamatay tao na patayin, hindi lang ordinary persons, yung presidente, yung first lady, tsaka yung speaker of the house. Bawal yan. Kaya nga, hindi rin ordinary assassin yan, Atty. Ligutan. Special yan. Well-trained assassin yan. Kasi hindi naman pwedeng kumontrata si Sayad ng mga kitepoding assassin eh. Malupit yung pinapapatay niya eh. Baka sigurado, milyon ang kahalaga niyang kontrata na yan.
At sabi nung assassin, and he said yes. Sabi, di ba? Wag kang, sabi ni Isayad, wag kang titigil ha, hindi mo sila napapatay. And he said yes. No joke, no joke. O, di ba? Dapat doon pa lang impeach na eh. Ano pa pag-uusapan sa impeach? Tsaka nyo nasampahan ng kung ano-anong kaso. Para hindi na magtagal. Yun lang, tapos na. Kaya sabi ni Atty. Ligutan, impeachable. Walang kasangga-sangga ron eh. O, di ba? Illegal yan. That's why I've been saying, for that reason alone, that vice president should be impeached and removed from office. Saang bansa ba, Zandro at Christian, saang bansa ka makakakita na yung second highest official nagbabanta na ganyan against the president ng Dito, sa Pilipinas. Sa Republic of the Philippines, Province of China. Dito lang meron yan. Atty. Ligutan. bansang yan? Wala eh. Tayo lang. Napaka-abnormal po na situation na to that we have isang vice president na nagbanta na. Matagal nang abnormal, Atty. Ligutan, my friend. Yun nga, Diyos, minumura nung ama niyan eh. Yung Pope, minumura nung ama niyan. Oh, si Satanas, sasampalin daw niya, siya ang papalit sa trono, gagawin daw, balbakwa yung buntot ni Satanas at pupulutanin ng kanyang kampon dito sa lupa. Dahil sabi niya, pag namatay kayo, doon tayo lahat sa impyerno. Mag-inuman tayo. Huwag kayong matakot kay Satanas, sasampalin ko yan, sabi niya. O, di ba? Ganon yan, Atty. Ligutan. Papatayin yung presidente, first lady, saka speaker pag may nangyari sa kanya. And still, she is still in office. Napaka-abnormal na situation na yan, Christian saka Sandro. Alright, sige po. Siguro abangan na lang natin kung hanggang saan aabot itong dalawang impeachment complaint, kung ito'y magtutuloy-tuloy na nga hanggang sa maitransmit ito dyan sa Senado. Maraming salamat po, Atty. Ligutan. Yun ang ating mga topic ngayon. Mag-collab na po tayo, mga bossing. Kalat ni Baya, shout out. Good afternoon, Kasani. Banat lang ng banat. Push lang. God bless your family. God bless Kalat ni. Michelle Edwin Mike, shout out, my friend. Marilo Pabianak, shout out Good evening po tayo sa mga ka-warriors. Tila po yung first attempt ng impeachment may 2 prayers ang lower house. Remove from office and perpetual disqualification. Nawayan ulit ang prayer nila, lalo na sa andyan sing Kong Laila de Lima. Siya joke, no? Lalo na yung chairman ay si Kong Beatrix Luistro. Oo. David Ali Mendoza, shout out. Hari nawa po, sabi niya. Librado Ludovico, shout out. Blessed morning, Karox, and to all warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. Stay safe and healthy. Ikaw din, ha. Alberto Olaer, shout out, my friend. Karoke. Ang mga Duterte, mga ugaling unggoy yan. Pag maging presidente ng Pilipinas o maging vice president ng Pilipinas, gusto nila habang buhay sa upuan nila. Kaya ako sinabi ang mga Duterte ugaling unggoy. Pag ang unggoy matamaan ng baril, pag makakapit sila sa malaking sanga sa punong kahoy, hindi sila bibitaw kahit napatay na sila. May isang malaking unggoy lumapit. Ang ginawa ng sundalong Pilipino, binaril niya gamit ang baril niyang karbin. Tinamaan ng itlog ng unggoy, nahulog kaagad ang unggoy. Pag matamaan ang itlog nila, ang una nilang hawakan, ang itlog nila, hulog kaagad. Pag makahak sila ng sanga ng kahoy, hindi sila bibitaw hanggang mamatay sila. Nangyari ito nung World War II. 7 years pa ako. Ngayon, Karoke, 88 years old na ako. God bless. Ingat. Uy, 88 years ka na. Tanda na pala si Alberto Olaer. Ha? Lolo na. Lolong-lolo na yung may friend, ha?
Shirley J. Sir, shout out. Mahirap kasing manalo, Karox, pag matino at walang pera kasi walang pangsuhol. O, yun, totoo yun. Yan ang masakit na katotohanan. Sa laula ang butuhan diyan. Kasi diyan sa atin pera-pera lang. Kaya yung matitinong tao at tunay na may malasakit sa taong bayan ay hindi nananalo. Mga politikong sakim, diyan sila nagpapayaman sa pwesto nila. Kaya magmula sa lolo hanggang sa apo, palitan na lang sila lagi sa pwesto. Ayaw nilang bibigay sa iba kasi diyan sila yumayaman. Kaya buwis buhay talaga sila sa halalan. Wala na yan, hindi na yan magbabago. Mag-iiba lang yan pag gumunaw na ang mundo. Totoo yan, Shirley J. Sir. Oo. Sabi nga nung kaibigan ko sa Canada, wala nang pagbabago yan, Tay Roque, sabi niya. Paano kaya ako mababago itong system? Bagsakan mo ng atomic bomb. Di namatay lahat. Oo, matay na lahat yung Pilipino dyan. Para magkaroon ng panibagong sibol. Dahil wala na talagang pag-asa yan, Tay Roque, sabi niya. Retiring soon, shout out. Alam mo, ang hinala ko, kaya di pa kinakasuhan sila Jinggoy, Joel, Cheese, Bongo at iba pang senador dahil kailangan ng 2/3 votes para matuluyan impeach si Sara Inday. Well, okay sana pero ligtas sila sa flood control. Anong tingin mo, boss? Pwede. Pastor Jun Lagon, my friend, shout out ha. Eddie Luna, shout out my friend. David Ali Mendoza. Jan Dimango, shout out. Sabi ni David. Good evening po, Karos. Wala na pong pag-asa na magkaroon ng matinong halal ng bayan ng gobyerno ng Pilipinas. Akala po kasi ng karamihan ay laro-laro lang ang pagboto, lalo na yung may kapos sa pinag-aralan. Madali silang madala ng mga matatamis na pananalita ng mga kandidato o kaya naman ay madaling masuhulan. Totoo yan, David. Hindi pumapasok sa kanilang isipan na ilang doble ang balik ng ginastos ng mga kandidatong nanuhol sa kanila na kalaunan ay buong bansa naman ang apektado. Hindi ngayon kundi sa mga susunod pang henerasyon. Kaya damay po pati yung mga matitinong botante. Totoo yan, David. Ha? David ulit oh. Sana, Karox, ay maimpis na yan si Sayad para naman mabawas-bawasan ang kayabangan sa katawan ng mga dutae. Dapat lahat talaga yan, mapinis yan. Wala, kung talagang po gagamit, dapat talaga magkaroon ng military takeover. May matinong militar na tapos paghuhulihin lahat yung mga nagnakaw na yan, putang ina. Firing squad lahat yan. Tignan ko lang. Parang si Benjamin Taure, pinapanood yung Benjamin Taure ng Afrika. Captain lang yun. Siya ngayon ang boss sa Afrika. David Ali Mendoza ulit. Dapat, Karox, ang sinabi ni Manyakol Suntay ay kagaya ng kay Digong. Nabastos talaga ako kaya ng inutil kong idol na si Digonggong. Nahimas rehas ngayon sa ICC ngayon. Baka hinangaan pa siya ng karamihan niya. Totoo yan, David, di ba? Sabi ko na nga, dapat ganun ginawa mo, Suntay. Pero San Juan, mayaman pala itong Suntay na to, mga boss. Puta, hindi basta-basta tao pala itong manyak na ito. Pero San Juan, good evening po, Karox. Magising na tayo mga Pilipino. Nasa ating mga Pilipino ang susi ng pagbabago sa ating inang bayan. Mahirap nga, Ferdinand eh. Lalo na kung ang eleksyon ay manipulado ng makina. Maski na bumoto ka ng tama, hindi lalabas sa sinabi yan ni hindi basta-basta tao nagsabi niyan. Dating mayor ng Maynila, si Lito Atienza. Rodelio Felipe, shoutout. Dapat maubos na sa politika mga Duterte, syndicate ng pro-China. Totoo yan, Rodelio. Welcome to the club. Eddie, Boss Rox, wala kayang bagong ruling ang Kamote Suprema? Hindi natin alam Eddie baka meron. Mary Lebron, shout out. Boss Rox,
Ay, good evening, Sir Rox. No skipping ad, sabi ni Mary Lebron. Ha? Rodelia Alpiloro. Nakakatuwa ang mga kabosing natin, Sir Rox. Tama po mga sinasabi nila na dapat tuluyan panagutin yung kapal muka na si Lustay na yan. Di na hahayaan ni Lord na makabalik si mga Duterte ng Sir. Talagang talamak ang ginawa nilang pampabalahura sa ating inambayan. Salamat, Sir Rox. Ingat po tayong lahat. God bless us all po. God bless Rodelia, ha? Rodelia ulit, oh. Kaya nga po, Sir Rox, wala siya sa kalingkingan ni Madam Lenny. Malayo. Hindi. Si Madam Lenny ang wala sa kalingkingan ni Inday Sayad. Kung sa kapal at kapal na mukha, malayo siya. Pakapalan na mukha. Di ba? Wala siya sa kalingkingan ni Sayad. Alejandro Vidal, shout out. Karox, nagpapasalamat ka sa mga walang sawang nanonood sa vlog mo. Isa ako. Salamat, number 1, sabi niya, na laging nanonood sa iyo dahil lahat ng comments, totoong, especially kay Fentanyl, kaya kabastusan na galing sa bunganga niya, ay totoo. Marami akong natutuhan sa mga balita mong buong katotohanan. Pero ingat ka, Rox. Ang kalaban mabigat. At sako-sako ang pera. At baka may nakatago sa puno ng inyog. Ingat kami pag-comment. Bang 1 milyon ka tapos... Baka 1 milyon ka tapos ang kaso. God bless ka, Rox. Sana wag naman, Alejandro, di ba? Alejandro ulit, oh. Karox, pwede mo akong tawaging Andoy ng Canada. Oh, okay, ah. Friend Shervin Sapeda, shout out. Christian Sen, July 7, Alcantara. Annalisa Apolinar, shout out sa inyo mga friend. Yan ang mga friend ko. Mga friend. Kayo, sila friend Shervin, sila JC Hope, Pastor Jun Lagon. Ipinagpapasalamat ko kayo kay Grace Chingsay. Kasi hindi ako malalagay dito paulit-ulit. Si Lord ang naglagay sa akin dito. Hindi ako marunong po nito. Cellphone ko, yung Nokia, gano'n lang, maliit. Tawag, saka text lang. Hindi ko kayang nagpaturo pa ako sa anak ko eh. Oo. Kaya nga ako, diba? God moves in a very mysterious way. Hindi ako mapupunta talaga dito, pangako. Totoo yan. Hindi ko kayo makikilalang mabubuting tao. Pero kita mo, hindi ko kayo sinusubo. Pag may nakita akong abnormal, binubura ko na. Kasi sigurado, rarambulin nyo sila eh. Di ba? Tsaka yun nga, mahirap mahaduan itong Roque Warriors na to ng mga tanga. Ayoko. Mahirap kausap ang tanga. O, di ba? Tanga na nga yan eh. Wala naman. Sakit yan eh. Tanganism virus yan. Patay tayo dyan, di ba? Sabi ni Prince Shervin. Muli po tayo makikibanat sa mainit-init na umuusok-usok mong topic, Sir Rox. Tulad nga po ng sinasabi ko, Sir Rox. Tawa na naman tao din. Kapag ang amin pong mga John Lloyd ng Cavite, walang naging kilos pong malupit. Humanda po tayong lahat, Sir Rox, kasi talaga pong iba ang naaamoy ko po dyan. Lalo na po sa sinasabi at pananakot ni Madam Chucky na kahit ano pong gawin, hindi po siya lalaya sa pwesto. Diyan pa lang po sa banta na yan, dapat po, Sir Rox, nag-uumpisa na pong magsipag ready ang lahat ng puwersa ng ating sandatang lakas. Di ba? Isang malupit po na halimaw ang nagbabanta at mukhang talagang seryoso po siya, Sir Rox. Ayon po dito sa aking mahiwagang bato na panghilod po ng libag. Mukhang iba po talaga ang Giyera Patani na magaganap, Sir Rox. Desperado na po, Sir Rox. At kahit saan po siya lumingon, sa lulupit po ng mga ebidensya laban po sa kanya, talagang pulpul at sobra na po ang pagkainutil po ng utak pag ito pong si Sayad pinalusot po nila. Totoo yan, Tia Delica. Kaya kaabang-abang po talaga ang mga susunod na kabanata. Dagdag comment ko lang po kay Congressman na masyado pong hot sa mga chika babe. Ang sakit ng puson, hinga ng malalim, ilabas sa puwet, ibaling kay Mrs.
pagiging romantic. Bonus point sa yan para sa di ka magalit. Iabot ang sweldo at may sweet na halik. Forget ang mga chicks. Matutong magbait, Hindi, Tia Deli. Ang masasabi ko dito sa mga lalaking ganito, di ba? Pag kayo nagnanasa at nakita ninyo yung babae maganda, sexy, ganyan. Marami naman eh. May mga calendar girl, di ba? Mga calendar girl, ganda, magaganda, sexy. Mga calendar girl na mga tandway, ganyan, jean, di ba? Mga sexy niyan. Oh. Kung nagnanasa kayo, punta kayo sa banyo, tawagin niyo si Mariam Palad, mga Huwag niyo pinagsasabi pa sa alam niyo yung kamanyakan. Nililihim yan ng mga kalalakihan eh. Oo, kasi nakakahiya yung mga tawagan kang manyak. O, tignan mo, inabot mo suntay. Sumingit naman ito si Tupacio, manyak din. Natural, Tupacio. Bukas na natin pag-usapan ito si Tupacio. Marahaba pa itong ating mga naabuti sa isang oras, mga friend. Elizabeth Iscare, Good morning, Sir Rox. Para sa akin, kahit na mag-resign pa si Sarang Buang, ituloy dapat ang impeachment na yan at tuluyan ng matanggal kahit isang posisyon sa ating pamahalaan para matapos na yung kayabangan ng babae na yan at para masipa na din ang mga Duterte sa ating bansa. Totoo. Dapat nga yung Davao, alisan na ng police power yan si Bastian eh. Alisan ng police power yan at palitan lahat ang pulis dyan, pati mga NBI dyan, palitan lahat yan. Panibago, balasa, na hindi pwedeng diktahan itong mga Duterte. Kaya naman gawin yan, di ba? Elizabeth Scarlett ito. Ito naman, Kong Suntay na yan, kita naman sa kabasusan nito at manyakis talaga ang Kong na ito. Dapat dyan, sipain na yan sa Kongreso. Kakahiyang klaseng congressman, basta mga Duterte supporter, karamihan dyan, mga utak ipis at ubod ng bobo. Kaya, nakasanayan na mga yan, ang mga kabasusan. Yan ang mga DDS supporter. Alam mo, Elizabeth Iscare, matalino, mayaman, itong suntay pala na ito, puta na. Negosyante pala to, tsaka mayaman At talagang abogado siya. Naging abogado rin eh. Maraming sa mga Duterte, na naging abugago. Oo, dami. Puta, si Harry Roque lang, dating putang naman, tayo mo. Human rights advocate. Ngayon, putang na yung gago? Human left advocate na siya, hindi na sa right. Di ba? Putang ina. 3J show po nito. Hello, Sir Rox. Join sa bandwagon si Atty. Tupacio. Ayan. Bakit naiinggit ay Bakit nainggit ay bantay suntay alias imahinasyon dahil bidang-bida siya sa lahat ng social platform sa media. Kaya ito si Tupacio sali rin sa 15 minutes fame. Totoo. Kaya si Tupacio, tangina sinturin no? 3J siya pala tawa-tawa. Sir Rox, ang ganda pala naman ng mga background nitong 18 ex-marines. Puno. Talagang ang taas ng level nila. Meron 6 daw, meron daw 6 daw sa kanila may mga murder cases, sabi ni Ombudsman. Merong isang Marine kasama Sentry, dati bumaliktad at naging tuta ni Gloria Labandera. Meron sa mga yan ang dishonorable discharge pala. Mga taong walang prinsipyo. Excellent ang mga testigo ng mga Duterte. Parang mga testigo noon ni El Dilima ng mga preso at adik. Pagdating sa korte, sasabihin ng judge, credible ba? Masistigo nyo, ano ang katunayan na credible mga yan? Opo, judge, credible po mga yan. 6 po dyan, murderer, saka they are all discharged sa Marine dishonorably, your honor. Diba? Very credible. Diba? Ay, nako, 3J Shop. Anong nangyayari? 3J Shop ito. Sir Rox, hawa-hawa na nakabasusan ng mga DDS. Sinimulan ni Bantay Suntay alias Imahinasyon, nainggit si Tupacio, ginaya rin ng Bantay Suntay at si Jasmine Curtis naman ang kanyang tinarget. Tapos eto si Jinggoy, ayaw din magpahuli, mismong sa Senado pa talaga nagpakita ng kanyang kabastusan. Ano ang kinalaman ng kung may boyfriend yung nag-apply ng citizenship? Dinamay pa si Kiko Pangilinan. Ano bang uri ng mga insekto mga to?
Nakakagigil talaga considering March is National Women's Month. Wala man lang pangingiling ang mga kabastos at baboy na mga titulado. Titulado pa naman, abogado, congressman, senador, pero walang paggalang sa Women's Month. Talagang horrible ang mga ito. Dapat talagang sampahan sila ng ethics committee. Dapat putang na ano na yung mga hayop na yan, tanggalin na yan. Oh, di ba? Mga wala naman silbi, putang na, palamunin lang ng gobyerno. Oh, kakapal na mga muka, magnanakaw pa. 3J show ulit, oh. Dito muna tayo, Sir Rox, sa sister-in-law mo. Alam mo, Sir Rox, yan. Kailangang ipagdasal mo rin siya. Dinadasal ko naman. Hilingin mo sa Panginoon Diyos na buksan ang kanyang isip at puso para malaman niya ang kamalian niya. Saka talagang may ganyan sa pamilya. Pagsubok yan sa inyong mag-asawa. Tatagan mo lang ang sarili mo para kay YP. Pasasaan ba at lalambot din ang sister-in-law mo? Hindi dahil gusto niya, kundi dahil si Lord ang magpapalambot sa kanyang puso. Basta si Rox, hang in there. Ikaw eh. Sinabi mo eh. Basta yun nga, kayo, hindi ko kayo makikilala kung hindi dahil dyan sa ayip na Sinasabi ko pa ulit-ulit, di ba? Si Lord ang naglagay sa akin dito sa social media. Oo. At saka si Kulaong. Oo, si Kulaong ang unang topic namin. Talino Warriors nga ako eh. Kasama kaya sila Mike Cervera na yan. Sila at Anak Aboy Paraiso. Si Ant Vlog. Sino pa? Si Takeru Miyamoto. Marami kami. Kalaban namin niya si Kulaong. 3J show po nito. Alam mo, Xerox, yan si Sara, akala talaga niya, bidang-bida na siya. Siya na ang susunod na presidente. Dami niyang perang panggastos, dami niyang alipores, dami siyang pangsuhol, dami siyang trolls, pero ang lahat ito, Xerox, baliwala kapag kumilos na ay si Lord. Totoo, magalaw naman na eh. Talagang siya ang kumilos talaga dito sa nangyaring ito. Kaya yan ang talagang pinaghahawakan ko, dahil dumadalangin tayo sa Diyos na nasa langit na huwag tayong pabayaan sa kamay ng mga halimaw, basta magtiwala lang tayo sa Kanya. Totoo yan, friend. At saka, ang ano ko sa Kanya, iba. Paulit-ulit ako, 3J Show. Never akong, dyan, yung pag nagigipit ako, boss ka ako. Lalapit po ako. Mabigat po, hindi ko kaya eh. Doon lang ako. Kaya nga napunta ako rito dahil yung nga sabi ko, bossing nga ako. Ano ba ang ilagay niya ako dito. God knows yan. Oo. Oy, mission accomplished mga friend. Hanggang bukas po muli. God bless. Ay, nako. Mahal ko kayo. Alam ko, mahal nyo rin ako. O, diba? Ganun lang yun. Basta, kayo ang gift sa akin ng Panginoon. Kayong 26,300, mahigit na yung subscriber ko. O, bakit? Okay na yun. Hindi ko naman hinihingi magkaroon ako ng million. Hindi naman. Nilagay ako dito para dyan sa kay Grace Yingsay. Napunta naman ako sa politika dahil mahilig din ako dyan eh. Di ba? At saka yun nga, at least, yung konting nalalaman ko sa mga kahayupan ng mga politiko, ay napapag-usapan natin sila. Di ba? Saka hindi naman basta-basta mga kinukontent natin, di ba? Sila Atty. Ligutan, Atty. Carpio, Atty. Igon Cayosa, o pinag-uusapan natin sila mga abogadong matitino. Kung minsan naman, ang pinag-uusapan natin yung mga abogadong sano. O, di ba masaya tayo? Magandang gabi po mga boss. God bless. Good night.